na ginagawa po ng tao. Kaya nga, narito tayo para pasalamatan ng Panginoon at humingi ng tulong, no, sa Panginoon para magkaroon tayo ng kakayahan, no, na umibig ng katulad ng ginagawa niya sa atin. At ito'y mangyayari lang sa pagitan po ng banal na spirito, no, ng spirito ng Diyos. Kaya without God in our life, hindi po natin kayang sundan ang yapak ng ating Panginoon, di ba? Kaya ganun kahalaga po ang Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, di ba? Tayo, we go to mass as many times as possible. We go to confession when we fall, no, when we sin, dahil ayaw nating mapaiwalay sa Diyos. Naranasan natin talaga ibang-iba ang buhay, no? Pag nasa sa Diyos, di ba? Lahat ng desires ng puso mo ibibigay ng Diyos eh. Alam niyo po, hindi lang ito nababasa natin sa Bible, 'di ba? Sabi nga ng Panginoon, if you delight in God, no, He will give you your heart's desire. Sabi po 'yan sa Salmo, 'di ba? At alam niyo po ako, kagabi nga halos talagang maiyak ako sa ligaya, no? Kasi nung ako'y galing ako kay Brother Ryan, saka nagkita kami ni, of course, yung aking panganay, birthday kasi ng panganay ko. So, pag uwi ko rito, ah, pumasok, dumating yung aking bunso, na si Vince. Ba, may dala-dala siyang iPhone 16 na 16e, no? Kasi alam nila lumang-luma na yung iPhone ko, iPhone 10. At namomroblema nga ako lagi to sa iPhone ko kasi madaling maubos yung battery, 'di ba? Yun ang problema pag luma eh, 'di ba? So, hindi ko naman kayang bumili ng wala na akong hanap buhay ngayon eh, 'di ba? Sabi ko nga kay Sister Beth nung isang araw, sabi ko, Mami, bili kaya ako ng pinakamurang iPhone lang, sabi ko basta bago, mami ko, para hindi madaling maubos ang battery. Kasi importante sa akin yung iPhone. Pag magpipreach ako, di ba? Ah, at saka ito yung ano ko eh, lahat ng notes ko andito ko tinitingnan, 'di ba? At lahat ng mga reminders ko ito rin yung kaya ganun po kahalagang cellphone sa akin, 'di ba? At of course, ito rin yung paraan so that I could always be in touch with my brothers and sisters sa Sino ko family, no? Para naman anytime kung may nangangailangan, no, kung may problema, pwede nila akong tawagan, 'di ba? And that's some of our sisters and brothers do, no? Kung may mga kailangan nilang uh, uh, kung naguguluhan sa buhay, 'di ba? They don't hesitate to call, no? At yan naman sa awa ng Diyos kahit papaano nakakatulong po talaga itong community ito, no? Para magkaroon ng kayusan ang buhay po ng bawat miyembro, no? Yan po ang laging panalangin natin sa Diyos eh. I don't only pray for my family. I always pray for all Sinoco members, no? Talagang love na love ko po kayo eh, no? Kaya kagabi din, no? Si Sister Cheryl, pinadala yung ano nga yung recorded version, yung sino ako na original, no, na kinompose ni na Brother Rico tsaka ni Brother Romy Campanero, ay ginastusan niya para pagandahin doon sa Japan, no. Pinakiusapan niya yung head ng yung music ministry namin doon na ayusin pati yung instrumentation, yung pati yung instrumental. So, ginawa po nila yon at the expense ng ating kapatid na Sister Ciel. Kaya nais ko din pasalamatan, Sister Ciel. Thank you, Ciel. Salamat sa pagmamahal mo sa Sino ko family. Sabi niya, Brother June, na-delay yung pa-birthday ko sa inyo kasi matagal bago magawa ng ni na Brother Rael yung kanta. But anyway, sabi niya, sana magustuhan niyo. Of course, sabi ko, paano hindi ko magugustuhan yan? Unang-una yung alam ko naman na hindi madali sa iyo para gawin niya, no? In other words, nakakatuwa po itong mga kapatid natin. Kayo, no? Ay meron ng special na lugar, upuwang sa puso nyo ang community natin, no? Yun ang nakakatuwa, eh. Kaya
isipin mo, no? Ito, yung regalo ni Sister Shea, no? Birthday gift niya sa akin. Itong kantang ito, pinadala niya kagabi. Halos umiiyak din Sister Cheryl, no? Nag-uumapaw din ang ligaya niya, di ba? Tapos dumating pa si Vince, nabinigyan ako ng bagong iPhone. Sabi ko, ano to? Sabi ko, talaga namang nag-uumapaw yung biyaya ng Diyos. Sobra-sobra pa sa hinihingi mo. Kasi humihingi ako kay Sister Beth, sabi ko, Beth, pwede ba akong bumili ng iPhone? Sabi niya, ano, sagad ang budget natin araw-araw eh. Sabi ganun, ah, kaya sabi ano, wag na, pagtsagaan mo lang yung luma mo. Naman. Tapos biglang dumating si Vince, may dalang bago. Paano hindi ka maiyak kay Lord, di ba? Paano hindi ka maiyak? Hindi ka binigo ng Diyos, di ba? Hindi ka binigo ng Diyos. Kanya po magmahal ang Panginoon. Akala mo ba hindi niya nababasa ang puso mo, 'di ba? Sabi nga niya, I will give you your heart's desire, 'di ba? Kaya brothers and sisters, talagang kamangha-mangha po ang Panginoon, no? Kaya tama ang sabi rito, no, sa ating Psalm reading, 'di ba? Sabi niya, let us go rejoicing to the house of the Lord, 'di ba? Talagang mapapasigaw ka ng Hallelujah o salamat sa Diyos, no? Pag ikaw ay buhay, namumuhay sa Panginoon, 'di ba? Hindi ka lumalayo sa kanya. Brothers and sisters, talaga iba ang galak na mararanasan mo sa puso mo. Ibang klase. Ito yung galak na mapapaiyak ka, no? Anong Sabado naman, ito. Kita niyo t-shirt ko. Actually violet ito eh, no? Mukhang blue lang sa sa camera ko. Kasi nga Advent, 'di ba? First uh, first Sunday of Advent nung Sunday. Ito yung t-shirt ng samahan po ng mga laiko, no, na kaisa ng SVD. Yung SVD, Societas Verbi Divini. Yung kinabibilangan ni Father Jerry Orbos, di ba? Kasi nakasama ko sa seminaryo si Father Jerry Orbos. Sila nagpare, ako lumabas eh. No? So kasama ko kahapon yung mga ex-seminarian, mga kaklase ko, tatlo kami, nagkasabay kaming dumating at pumunta kami doon sa pare na pinagkunan namin itong t-shirt na to. Tapos, nagkwento na sila doon kay Father Chor, no? Melchor kasi. No? Uh, tung- Tungkol sa akin, sabi nga, Father, kasi hindi ko inabutan, nakaklase nila sa seminaryo si Father Chor eh. Kasi hindi na ako dumating sa college eh. Doon sa major seminary, kasi pagka-graduate ko po sa high school, lumabas na ako eh. Ito mga kaklase ko, tumuloy ito hanggang sa nakaabot sila ng Tagaytay. Umabot sila na nakasutana sila na noon eh. Those times, bago sila umalis ng seminaryo. Kaya, kaklase nila yung pare na kausap namin nung Sabado. Sabi niya, ito Father, si June, sabi nga nun, hindi mo na inabutan to kasi lumabas ka agad dito pagka-graduate sa high school. Ito yung kaklase nating makamundo. Kaklase namin na makamundo. Grabe yan, Father, mahabang buhok tapos naka-bell bottom. Mayabang yan nung pumasok sa seminaryo. Eh, sabi nga nun, kinuwento ko kay Father eh. Sabi ko, Father, kasi kinuwento nila, si June, brother, Father, may community siya, no? Siya ang founder ng isang community. Di tinanong na nga niya tungkol sa community. Medyo nagkwento na ako kung paano ako tinawag ng Panginoon, kung paano ko ramdaman. Sabi ko, Father, katulad ng kwento ko na, hindi ko akalain to. No? Kaya ako na dito, wala akong pagdududa dahil ito ang ginusto ng Diyos. Dahil ako talaga, kung ako tatanong mo, hindi ko ito pinanaginipan na magkakaganito ako. Para patunayan ko sa iyo na wala ito sa panaginip ko, bago ako tawagin ng Diyos, meron akong nightclub. Isa sa mga negosyo ko may nightclub. No? So, na-bless yung pare. No? Yung kwento ng buhay ko, paano ko tinawag ng Diyos mula sa isang makamundong tao. No? At hanggang ngayon ay naglilingkod pa sa Panginoon for the past 3 decades, no? 30 years. So, ibig sabihin talaga nito, kahit mahina ako, nakakapanatili ako sa Diyos dahil andyan ang Panginoon na nagsusustain sa akin, di ba? Kaya lahat ng kaluwalhatian talaga ay talagang binabalik ko sa Diyos dahil hindi po ako ito. It's the Lord working in me, no? Parang sinasabi ni Saint Paul, it's no longer I but Jesus who lives in me, di ba? Kaya yun po ang kagandahan na nasa Diyos. Sabi nga,
Pray for peace of Jerusalem. May those who love you prosper. May peace be within your walls, prosperity in your buildings. So yun po yung peace and prosperity, no? Ang mararanasan po ng mga nananatili sa Diyos. Ang Jerusalem po ngayon, the New Jerusalem, tayo po, yun yung simbahan ng Katoliko, is the New Jerusalem. No? When you read the word Jerusalem, binigyan na po ito ng bagong pagkakahulugan. Ang Roman Catholic Church po, ito yung we regard it as the New Jerusalem, which was established by Jesus himself, di ba? Nakita mo naman hanggang ngayon, no, ay andito pa rin, no? Nag-exist pa rin. Tayo yung walang ibang relihiyon na dadami pa sa mga Katoliko, sa mga Kristiyano, no? Actually, ano tayo po talagang bilyon na ang bilang ng Kristiyano sa buong mundo, no? Kaya ito yung tayo yung pinagnananahanan, tayo yung templo ng Diyos, yung simbahan ng templo ng Diyos, no? Na maganda lagi, no? Na pag ikaw ay kaisa, no, nitong templong ito, ay ang pangako ng Diyos ay kapayapaan, di ba? Kaya dito, because of my relatives and friends, I will say, peace be with you, di ba? Because of the house of the Lord our God, I will pray for your good, di ba? Kaya yun po yung panalangin, no, ng salmista para sa kanyang bayan, di ba? He always prays for. Kaya tayo, it's important that we pray for one another, di ba? We don't only pray for ourselves. Please pray for one another, no? Magkaroon talagang ang mga kapatid natin, bahagi na ng puso natin, bahagi na ng pamilya natin, di ba? Hindi na tayo others, di ba? Hindi na kayo iba sa akin. Kaya nga, I always look forward. Lalo na ngayon, papunta naman akong Gipo sa Webes, di ba? Ako talagang looking forward ako Naging kaligayahan ko kayo di ba? I couldn't imagine my life without you, without Sinoco family. Siguro ang lungkot-lungkot ko, no? Lalo na matanda na ako. Pero ngayon, walang boring moment dahil sa inyo. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Kayo ang buhay ko, kayo ang kaligayahan ko, no? Lalo na paglilingkod sa Panginoon. At sana all, no? Sana all. Dahil alam naman po natin na ito ang kalooban ng Panginoon. At ang Panginoon ay laging nasa sa atin, no? Kailangan lang tayo ay patuloy na manampalataya, no? Hindi man tayo karapat-dapat katulad sa ating ebanghelyo tungkol sa centurion, di ba? Ito, hintil po ito Hindi naman po ito Hudyo o hindi naman po siya Kristiyano. Pero dahil kilala niya si Jesus, alam niya na si Jesus ay malawak ang habag at pag-ibig, no? Ang pag-ibig niya ay walang walls, walang hangganan, di ba? Dilapitan niya ang Panginoon, di ba? At alam mo ang kahilingan nitong centurion, kagalingan ng kanyang alipin, di ba? Sabi niya, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, suffering dreadfully, di ba? Malala ang kalagayan, di ba? Nitong, biro mo, paralyzed, no? Yung kanyang alipin lang niya ito, ang nilapit niya sa Panginoon. Kaya makita mo itong centurion ito ay may puso na katulad ng puso ng ating Panginoon, puso ng Diyos, na mapagmahal siya, di ba? Alipin lang niya, pero mahal niya parang sarili na niyang anak. Kaya nakiusap siya sa Panginoon, Lord, pagalingin mo ang aking alipin, di ba? Kaya sabi ni Jesus, I will come and cure him. Pero sabi niya, Lord, wag ka nang pupunta sa bahay. Marumi po ako, marumi ang bahay ko, di ba? Kasi pag hintil ka, spiritually unclean ka Lord, wag ka nang tumuloy. Kaya ito yung dinadasal natin whenever we receive Jesus. Lord, I'm not worthy to have you enter under my roof. Only say the word, and my soul shall be healed. Ito yung pakumbaba na sinasabi natin sa Panginoon, Lord, gusto kitang tanggapin. Alam ko, Lord, marumi ako. Diba? In fact, you just say the word. Yun ang pinakamaganda doon. That's the statement of faith. Lord, just say the word and I will be healed. Or just say the word and my servant will be healed. Hindi ka na kailangang pumunta pa sa bahay. Lord, makapangyarihan ka. Lahat ng salitain mo, lahat ng ibigin mo ay nagaganap. Yun. Kaya kilala niya talaga kung sino si Jesus. Diba?
ba? Kaya sana, ganun din po ang ating pagtiwala at pananalig sa Panginoon. Sana ganun din po ang ating pananaw na hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon sa ating makahilingan. Hindi dahil tayo karapat-dapat, kundi dahil mahal na mahal po niya tayo. At ang pagmamahal niya ay higit pa sa mga pagkukulang natin sa Kanya. Kaya always remember that, brothers and sisters. Kaya we have all the reason to be happy and we have all the reason to love God, no? Because we know for a fact that He loved us first. Diba? Siya ang unang nagmahal sa atin. Katulad ko, hindi ko naman siya mahal dati. Diba? Kailan lang ako nagpabili ng Bible at nagbukas ng Bible in 1995. I was already in my 40s. Diba? Sa tagal ng panahon na hindi ako nagka-interest sa salita ng Diyos. Mabuti na lang dumating siya sa buhay ko. Diba? Sabi nga niya, you did not choose me. It was I who chose you. And brothers and sisters, until now, my heart is overflowing with joy na kahit ako'y ganito lang, ay minabuti ng Diyos na ako'y makalapit sa Kanya at makapaglingkod in despite of my unworthiness. Kaya just like the centurion, I am very much grateful to God for having come into my life and healed me of my inequities. Amen. Okay, Sister Maricar o Brother Oliver, pabatiin muna natin pala si Brother Herbie. Brother Herbie, sabi mo hindi ka sasali. Kumusta ka na? Bati ka muna. Naghatid ako, Brother Jun, biglaan. Nag-service ako kaya hindi ako naka-on kagad. Yeah. So, bati ka muna. Bati ka muna sa kanila. Yeah, bati ka muna sa kanila. Good morning po sa inyong lahat. At happy Monday po at sa inyong lahat. At blessed Monday to everyone. Brother Oliver, Sister Maricar, Brother June. At maswerte po tayo at nandito pa rin tayo sa harapan ng screen na ito para magpasalamat sa Panginoon. Pinagpala. Pinagpala. Ang the word, pinagpala. Ayun, palad. Ayun na. Ang swerte ay ginagamit lang sa mga sa mga bagay-bagay lang, pang material na bagay. Pero yung pinagpala, spiritual. So, marami pong terminology pag naniniwala ka ginagamit. na lahat ng kaligayahan mo ay galing sa Diyos, hindi yun swerte. Sinadya ng Diyos na ikaw ay paligayahin. Kaya pinagpala. Yun ang explanation doon. Ayun po yan. Okay po. At sana po, yun po, basta makakapagbahagi po kami ngayon sana po ng mas naayon sa ating sa almusal po ngayon. Thank you, Brother Jun. Thank Ingat you po. ka, ha? Ingat ka sa pagdadrive mo. Apo, Okay. dito lang po ako. Mag-join po ako. Yes, sure. Okay. Puntahan po natin si Sister Maricar o si Brother Oliver kung sino. Amen. Amen. Good morning po. Good morning ulit, Lord. Thank you, Lord. Brother June. At kay Brother Hermie, good morning. At sa inyo pong lahat na naandyan na, good morning po sa inyong lahat. Amen. Grabe, December na pala, no? Grabe, December. December 1. Opo. Kaya sino ba dyan yung ready na makatanggap ng biyaya na galing sa Panginoon? Di po ba? Yeah. Tingnan niyo si Brother Jun, una, naka-receive ng, yun nga, yung iPhone, at pangalawa yung kay Sister Cheryl. Talagang Sister Cheryl, iba ka talaga. Salamat. Kailan ba namin maririnig yan? Kailan ba ipaparinig, Brother Jun? Nasa ayun, yung tinugtog ko kanina. Sa opening. Yun na po yun. Yun na yun. At saka, pinadala ni Sister yung sa chatroom ng sino ako. New chatroom. Andun yung video. Opo. Sana all makatanggap ng iPhone. Ganun. Kaya talagang kaya naman ni Lord bigyan tayo ng ako nga nabigyan di ba? Anong pagkakaiba ko sa inyo, di ba? Eto nga po, yung di ba Thanksgiving dito, tapos pagka kinabukasan ng Black Friday sale, ang mga tao nagre-ready na makapag-shopping ng gano'n. Tapos Monday darating, Cyber Monday sale. So, yung mga tao, di ba, nag-aantay ng mga gano'n, ang haba ng pila nagsasaga. Pero ang pare, nag-aantay doon sa simbahan. Ang simbahan walang laman. Ang mga mall, pila ang tao. Di ba? Samantalang ang totoo lang, ang kaligayahan wala sa mall, nasa simbahan.
Amen, amen. Opo, tama po. Kaya yun lang po na nakakapagtaka talaga. Hindi pinipilahan yung pagko-confess. Pare, parang wala, nag-aantay doon. Pero yung mga ganyan, yung mga makamundong bagay, talagang yun, excited, inaabangan. Yeah. Pero amen. Thank you, Lord, talaga. At andito yung sinabi niyo kanina, Brother June, yung talagang walang dull moments dito sa natin, sa community. Isang hiling mo lang kung anong kailangan mo, panalangin. Yung kahit hindi mo sila nakikita, hindi mo sila kilala personally, pero grabe pag naghingi ka ng panalangin sa kanila, yung i-message kanila. Nung last week po na, di po ba, yung humingi rin po kami ng pasensya doon, pero talagang si Lord talaga kumilos sa araw na iyon na kahit na may problema, yung pinagdaanan namin, pero kailangan talagang gampanan mo kung ano yung mo, di po ba? Yun, may mga nag-message po sa amin. Nakaka-touch talaga, Brother June, kasi kinukuha yung pangalan namin kasi sasama daw sa prayer, sa Mass, sa Blessed Eucharist, ganun po. Kaya sobrang salamat po talaga na itong community na to, grabe po talaga, mararamdaman mo yung pagmamahal sa iyo ni Lord through, syempre isa ito sa community natin. Kaya thank you, Lord. Thank you, Lord, talaga sa pinagpapasalamat namin sa araw-araw. At saka, yun po, yung pinapasalamat din ni Mami Virgie po, no? The day before the Thanksgiving, na-discharge po si Daddy sa kaya sobrang pasasalamat po talaga ni Mami na Lord, thank you Lord kasi dinidinig mo pala yung panalangin ko, yung panalangin ng mga, tapos sinasabi niya po kay Daddy na alam mo ba na maraming nagdadasal sa'yo sa sino ako, kaya ito, sino po bang nag-expect or kahit kami po, hindi na namin in-expect na makaka-uwi pa si Daddy, pero thank you Lord talaga kasi yun nga po, unang sabi ni Mami sa prayer niya, hindi ko pa kaya Lord. Pero nung nakikita niya si Daddy na parang nahihirapan na, ganyan, sabi niya, Lord, parang kaya ko na, parang gano'n, pero si Lord talaga yung... Parang naawa din siya, di ba? Opo. Naawa talaga siya yung sa physical ni Daddy, di ba? Pero, ayun po, kaya in-offer niya kay Lord, pero sino mag-aakala na nandyan siya ngayon, malakas, everyday na lumalaban. Pero yun, thank you Lord, kasi, ayun po, pinakinggan niyo yung panalangin ni Mami, ng sino ako, kaya, amen. Thank you Lord. Yeah. Praise God. Brother Oliver. Amen. Good morning po ulit, brothers and sisters, Brother June, Brother Hermie, at sa aking mga asawa. Maganda po yung pinatutog niyo, Brother June, yung maging sino ka man. Ang ganda po ng lyrics. Yeah. Kasi wala naman huwag kang mag-isip ng ano pa man. Yeah. Wala. Mga paliwanag mo, hindi na kailangan. At kahit ano pang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Yeah. Ayun ang pangako sa atin ni Lord. Tayo lang naman ang tumatalikod talaga sa Kanya na palagi tayong nadadapa talaga. Tapos po yung yung pinatugtog yun, yung team song natin ng Sino Ako. Tuwing kinakanta ko po ito yung first verse pa lang, no? Panginoon, bakit mo minahal sang katulad ko, alipin ng mundo? Diba? Kasi iba talaga si Lord pa. Alam niya talaga, kagaya ng pagtawag sa'yo ng Brother June, alam niya talaga in His perfect time, no? Yeah. Pinarap ko na sa'yo yung pinaka, diba? Yung pinaka-top na ngayon, nasa top ka pa rin naman, Brother June, diba? Pero sa service na kay Lord. Diba? Diba? Level pa rin, diba? Dati pinaka-top na masama, ngayon pinaka-top na service natin kay Lord. Kaya, nagpapasalamat sa Kabisaya, Brother June, na patuloy kang nagpapaalala sa amin na andyan ka palagi na anytime. On call 247, di ba? Kaya maraming salamat. At saka yung mga brothers and sisters natin, nakakatuwa talaga. Isang hiling mo lang talaga. Oo nga Nakakatuwa nga po yung naka-receive si Sister Wife ng message na kinukuha yung pangalan namin. Di ba? Hindi naman tayo nagkikita in person, di ba? Sa
basta virtual lang. Pero yung faith, di ba, parang kahit hindi tayo magkakasama, pero yung feeling mo talaga sa kapatiran natin na niyayakap ka, di ba? Yung isang healing mo lang na andyan lahat sila na tutugon sa lahat ng mga panalangin, di ba? Tapos yung tugunan natin, di ba? Sana masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ayun dapat, di ba? Lahat tayo dapat talaga. Yan yung sino ako na naghihilahan na lahat tayo at kasama ang ating mga pamilya na lahat tayo papasok sa ating tahanan ng ating Panginoon. Yeah. Amen. Amen. Praise God, no? Napakabuti talaga ng Diyos. Brother Hermie, Yes, Brother John. Good morning, Brother John. At good afternoon sa inyo, Brother Oliver and Sister Maricar. Alam niyo, Brother John, ngayon, di ba, yung Sunday nga, yung first Sunday ng Advent. Binuksan na yung kandila eh. oo nga. Inindihan na. So, siyempre, ano ba yung meaning ng kandila na yun eh. May mga meaning kasi yan yung Advent. So, Pasko na. So, pinaghahanda na tayo, everybody, kailangan, Pasko na. Ano ba yung ating mga plano for this coming Christmas, di ba? Siyempre, family first, ang ating mga iniisip natin. At sigurado yan, maraming mga nag-iisip niya na magkakaroon na magkasama-sama ng pamilya. At buti nga, meron ganyan tayong tradition na nangyayari yung during Christmas, doon tayo nabubuo. Pero dito, binomold na tayo ng Panginoon na magsama-sama. Ngayon pa lang, pinaplano na natin ano ba ang gagawin natin pag Christmas na. So, talaga, maswerte tayo. Ikaw, sa harapan ng screen na ito, nandito ka pa rin, buhay ka pa rin, dapat magpasalamat ka. Kasi, imagine mo, hindi naman natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos eh. At itong araw na ito dapat natin lagi pinasasalamatan na talagang ang biyaya ng Diyos nandiyan na sa bawat isang naniniwala sa Kanya. Hindi natin hawak ang buhay natin. Ang tibok ng puso natin, di natin alam kung hanggang kailan titibok ito eh. Kaya pagising pala sa umaga, hawakan mo yung puso mo, tumitibok pa o hindi na eh. Kung nararamdaman mo pa bang may pakiramdam ka eh, di ba? So talagang sa Diyos lang tayo umaasa talaga. Wala tayong dapat asahan. Hindi natin pwedeng asahan yung mga doktor. Hindi natin sila pwedeng asahan. Kasi ang Diyos pa rin ang may hawak sa buhay natin. At wala tayong iisipin kundi kapahintulutan lang ng Panginoon kung bakit ka nagising ngayong araw na ito. Yun yung ano ba i-prepare mo itong pagsapit ng Pasko ito? Ano bang mga hinahanda natin? Ano ba ang ating pagkakabalan ngayon? 'Di ba? Ano bang iisipin natin para mapaligaya natin ang Panginoon? Dahil puro sarili natin ang ating iniisip, puro pa gusto natin. Let's say nag-start na tayo buksan yung kandila. Ano naman kaya yung may bibigay natin sa Kanya pagdating ng araw ng Kanyang panganakan? So, pinaghahanda lang tayo. At nire-remind sa atin na everyday na kailangan pag-ising natin, ano ba yung pwede natin gawin na makakapagpasaya sa Kanya. Kagaya ng pagmamahal sa ating pamilya, kagaya ng pagkakasundo na hindi nagkakasundo, kagaya ng hindi mo binabati, gagawin mo na, iririgalo ko na to, kahit na hindi ko gustong gawin, gagawin ko. Yung mga mahihirap na chan, nagagawa, hindi mo magagawa mo para sa Panginoon. Siguro ito yung time, nagpe-prepare tayo, na meron tayong, may bibigay tayo regalo sa Kanya, hindi financial, hindi material na bagay. Siguro yung, ano ba yung makakapansin sa Panginoon na sinusunod mo yung will niya. Amen. Yung gusto niya. Yes. Yun. Kasi kung puro tayo, nag-isip naman, ano kaya ririgalo ko? Di ba yan ang iniisip ka agad ng tao, no? Material na bagay. Ano bang magagawa ko? Yung anak ko, hindi ko nakakausap na matagal. Yung nag-aaway, matagal na. So, sana naman, meron time na magkaroon kami one-on-one
one-on-one kami para sa ganun, maayos namin yung problema. So, ibig sabihin, gagalaw tayo. Yeah. At saka panalangin natin, during na nagdadasal tayo, i-add na rin natin doon sa gawa. Kailangan Alam mo, natin, maganda dinadasal natin doon. Brother Hermie, maganda yung sinasabi mo, no? Itong Kapaskuhan, no? Ito yung, di ba, ang tinunghayan nga natin na, na Salmo, it's about experiencing peace, no? Di ba? Ang dala ni Jesus, nung siya'y nagparito galing sa langit, no? When He was incarnated, ang regalo po niya sa atin ay pag-ibig, kapayapaan, at kagalakan. Di ba? Peace. Kaya nga maganda yung sinasabi ni Brother Hermie na ito yung panahon na ang tamang paghanda para sa Pasko. Yung mga kagalit mo, yung mga hindi mo nakakausap, ito yung panahon na dapat magkabati-bati. Yan. Di ba? Na tigilan na yung away-away. Tigilan na yung hindi pag-uusap. No? Open communication line for the sake of God, 'di ba? Para maligayahan si Lord, 'di ba? Kasi kung patuloy tayong magmamatigas, 'di ba? Pride na po yang umiiral na 'yan, 'di ba? Kaya wag nating pairalin ang pride. Let's be humble enough to realize that we need one another. Kaya ka binigyan ng pamilya ng Diyos, kailangan mo sila, 'di ba? Kabalikat mo sila sa mga problema. Kaya wag mong i-cut off ang relasyon, 'di ba? Kaya tama 'yon. The best way for us to prepare for Christmas is to mend broken relationship. Okay, go ahead, Brother Hermie. Yes, alam mo, Brother Jun, minsan nga yung eto napansin ko sa mga classmates ko matatagal na, matatanda na. Sabi ko, hanggang ngayon tatandaan na natin. Sabi ko, hindi pa tayo makamove on. Sabi ko, naalala niyo pa rin yung mga kalokohan. Sabi ko, ba't hindi tayo mag-renewal? Magkaroon tayo naman ng something spiritual naman. Hindi naman pwede yung puro pahangin tayo, Isipin naman natin yung, matatanda na tayo, maswerte nga tayo at nakikita tayo, buhay pa tayo. Ano pa naman yung konting pag-usapan natin ang Panginoon? Isama naman natin siya sa plano natin. At ganun din sa ating mga kapamilya, yung medyo nalalayo na, tapik-tapikin natin. Yun ang bigyan natin ng regalo. Something regalo na kahit hindi material na bagay, ano ba naman ayain? Matagal na tayo hindi nagkikita, baka pwede naman, bonding tayo. Yung mga ganun lang ba? Maramdaman lang niya na meron pa rin, gusto mo pa rin pumasok sa buhay niya. Yung mga ganon, kahit na something na nasabi mo, hello, nandito lang ako. Gano'n ba? Nagawa mo na ba yun? Ibig sabihin, sa neighbor, yung mga neighbor ko, ganda-ganda sa akin bro, magpapasko na, hindi ba tayo pwede mag-ayos? Bigyan mo ng ngiti at bigyan mo ng konting kalbit. Yung mga konti lang, wag natin pagdaputan yung ating mga magagandang ngipin na yan. Binigay ng Diyos yung mga ngipin na yan para maging liwanag tayo. Maging maramdaman nila yung regalo ng Diyos talaga nakikita sa mukha natin. Hindi lang natin dapat sinasarili. Minsan nga, nakakalungkot, brother, yun Darating ako, nakasiwangot yung tao. Sabi ko, tapos harapan mo nakangiti ka. Huwag na akong ganyan. Kakalbitin mo lang yan, baguhin natin yung lifestyle. Nandito tayo sa isang blessing, kailangan lagi tayo masaya. Blessing yan di ba? So, kung hindi mo makuha doon sa paraan na yun, kumuha ka ng mas malapit na tao sa kanya at yun ay samahan mo at sigurado, may magbabago. Gamitin, maraming paraan. Gawan mo ng paraan na maayos mo ang isang suliranin at yun ang iregalo mo sa kanya, sa Diyos. Basta gumawa ka ng regalo. Hindi na kailangan ng material, hindi mo kailangan ng pera para sabihin mong nakapagregalo ka sa inaanak mo. Hindi pera ang kailangan, yung presensya mo. Yung nasabi mo sa inaanak mo, anak, kahit wala akong pera, nandito ako. Nasabi ko sa iyo na gagampanan mo pa rin ang tungkulin mo. Huwag natin taguan yung mga dapat nating responsibilidad. Kung kahit ano lang kaya mo ibigay. Basta na galing sa puso. Huwag nating
isipin na ang regalo lang ang magpapasaya sa tao, kundi yung presensya ng Panginoon at yung presensya mo, yung desire mo na gusto mo siyang bigyan ng, ma-please mo siya in any kind, sabi Amen. nga eh. Amen. Ilang Brother John, ha? Yeah. Thank you, Brother Hermie. Sana, opo. Hindi ko Tama. pigilan. Alagay. Baka wala ng time sina Sister Maricar. But anyway, Sige po. importante yung sinabi mo, no? Ang pinupuntos po ni Brother Hermie, kung mag-iisip ka man ng regalo sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, ang regalo mo si Kristo. Diba? Si Kristo ang regalo mo. No? Try to bring Him to Jesus. Kasi outside of Jesus, hindi mararanasan ng kaibigan mo o kamag-anak mo ang kaligayahan. No? Yung nadiskubre natin na kaligayahan na sa Diyos lang natin natatagpuan, yun ang ibabahagi natin. Diba? Kaya, yun po, mag-akay kayo ng mga kaibigan nyo dito sa community ng Sino Ako. Diba? Kaya wag nyong suluhin yung grasya na tinatamasa po natin. Kaya bring more souls to the Lord. Diba? Mag-akay po tayo, lalo na sa darating na December 20, no? Mag-akay po tayo mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay, no? Hiyain po natin sa Santa Ana para katulad natin, maranasan nila din kung paano magmahal at gaano kaligaya ang maranasan mo ng pag-ibig ng Diyos. Sister Maricar? Amen. Speaking of that, Brother John, yung mararanasan mo talaga yung pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Kahapon po, may food event na naman namin. Sabi ko, Lord, on the way there, Brother John, nagdadasal kami ni Brother Husband kasi Thanksgiving, after Thanksgiving event. So baka ang mga tao, dahil parang long weekend, so holiday siya, wala ang mga tao, nasa bakasyon or ano man, pero may food event kami. Sabi ko, Lord, wala ka na po Alam mo, Brother June, grabe talaga, sabi ko nga, titingnan namin mga paninda namin. Lord, ang dami pa. Sabi ng, Lord, talagang bumubulong po ako, Lord, magpadala naman po kayo. Alam mo, Brother June, hindi ka talaga bibiguin ng Panginoon. Nakaka-amaze. Alam mo, Brother June, gusto mo, umiyak talaga ako no kahapon. Kasi Brother Jun, yung mapaparamdam niya sa'yo, saan nanggaling yung mga taong yun? Naubos, Brother Jun, talaga, promise. Ubos, pati yung mga frozen namin nadala. Sabi ko, Lord, grabe talaga, Lord. Salamat. Alam mo talaga, iyak talaga ako umiyak talaga ako, Brother Jun, nung pagkatapos namin nagdasal na, Lord, grabe ka naman. Grabe ka po talaga. Amazing talaga, Lord. Thank you, Lord, talaga. Parang, ewan ko, Brother Jun, grabe talaga. Sa Panginoon, hindi talaga papalugi ang Panginoon. Kaya, saya, kaya maging anak ng Diyos. Amen, opo. Na kahit magka-problema man kayo, pero di po ba, andyan si Lord, lapit lang ulit, bangon, di po ba, ganun lang Amen. Thank you, Lord. Kahapon, Sunday, di ba? Nagkausap kami ni Ryan, anong plano? Ganyan. Kaya, yung first mass sa Landmark, ay nag-attend kami. Dinaanan kami ni Sister Beth, ni na Brother Ryan, ni Laika, at saka buong pamilya niya. So, magkasama po kami noon magbisa. Ang first mass po, Sunday mass sa Landmark ay 11 o'clock ng tanghali. So, after mass, diretso pinakain kami ni na Ryan sa kanina Sister Laika ng tanghalian. Di ba? Busog ka na, busog ng kaluluwa mo, di ba? Nakasimba ka, naka-communion ka, busog pa yung tiyan mo. Kaya sabi ko, masarap talaga maging anak ng Diyos. Amen. Oliver. Amen. Ito nga po, no? Magandang question po yung sinabi ni Brother Hermie. Ano bang balak natin before Christmas? Yeah. Sagutin ko po yan, Brother Hermie. Ako po balak ko mag-confess. Amen. Tama ako Salamat sa Diyos. Kasi every Saturday lang po ang confession dito. Kaya ang hirap po talaga. Tapos yung oras namin, di ba, Saturday may food event kami. So parang hectic talaga. Parang close. Ayun po ang balak ko na sana kung i-allow ni Lord, no, na makapag-confess kami. Tsaka yung paghahanda nga po na para sa darating na Christmas, no. Yeah. Dapat
palagi tayo, on call tayo kagaya ni Brother June. Pag tinawag tayo ni Lord, ready na tayo, no? Yeah. Na, Saka dapat tayo yung may regalo kay, kay Lord. Hindi yung tayo expect ng gift. Tayo naman yung regalo kay Lord. Si Lord Hindi naman kayang ang maganda. paligayahin natin si Amen. Lord. so, yun. Tama. Dapat isipin natin kung paano natin mapapaligaya si Lord. Kasi Sa birthday niya. sa birthday niya. Kasi napakababaw lang ni Lord. Napakababaw lang. Ayun. Unang-una, makapag-confess tayo. Na sana lahat tayo for Christmas. Ayun ang i-wish natin. Magandang question talaga yun. Tama po, Brother Hermie, at naipadala niyo sa amin yan. Naway, lahat po tayo makapag-confess. Amen. Po. Amen. Sister Maricar? Okay na pa ako, birthday. Okay. Brother Hermie, balikan natin si Brother Hermie. We have Oo. 2 minutes to go, 2 minutes. Wag dadasal na tayo. Para hindi tayo Oo. mag-overtime. Maliit lang ang gusto ng Diyos. Maliit na maliit lang, hindi malaki. Hindi malaki Yeah. regalo, Amen. hindi mahal. Ang gusto niya yung puso mo, yung puso Amen. natin. Yes. Kailangan puso natin talaga umiibig. Alam niya yung puso natin kung nagagalit. Ang gusto lang niya yung pusong totoo, pusong mapagkumbaba, Yeah. pusong maaway. Lahat ng puso na may katangian na malulugod ang Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi ang mga regalo, hindi ang lahat ng bagay, saka yung presence mo na nakikita ka sa Kanya. Yun lang po, Brother John. Okay. Salamat po. Ingatan ka ni Lord sa pag-drive mo, Salamat po. Okay. Okay. Tayo po yung manalangin na. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord. Tunay nga po, Lord, na kailangan lang namin ay manalig at maniwala, Panginoon, na gustong-gusto mo na kami makaranas ng buhay na kasiyasya at buhay na walang hanggan. Kaya, Lord, tulungan mo kami na hindi na kami malayo pa sa iyo, Lord. Laging madama namin bawat saglit ng aming buhay. Nakapiling namin kayo, Panginoon. Sapagkat ito naman ang pinangako mo sa amin, that you are Emmanuel, God who wants to be with His people. Kahit na kami marurumi, Panginoon, gusto mo pa rin na makapiling mo kami. Kaya salamat, Lord. Sana'y makapamuhay kami ng kayaaya sa iyo, Panginoon, sa pagitan din ng grasya na nagmumula sa iyo. Empower us, Lord, to live a righteous and a holy life, Lord. Ito po ang aming panalangin sa araw na ito at sa habang panahon. At lukuban niyo kami lagi ng iyong proteksyon, Panginoon, mula uhulog at talampakan. Huwag mong hayaan na kami galawin ng demonyong kaaway, Panginoon, sapagkat kami ay mga tinuring mo ng mga sarili mong anak. Kaya salamat, Lord. Thank you for our families, mga mahal namin sa buhay. Lord, ingatan mo sila kung asan man sila naroon, Lord. Protektahan mo sila from any physical, spiritual, mental, emotional, and financial harm. Ganun din po ang aming lahat ng aming mga minamahal na kapatid sa sambayan ng Sinoco Catholic Charismatic Community. Be with each and every one of us, Lord, to bless us and to protect us today and forever. This we ask in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, Son,